we say amen, mga kapatid? Amen. And may the Lord renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Sino sa atin dito ang nais na magkaroon ng dalisay at malinis na puso? Kung naalala nyo yung sinabi ko nung nakaraan, mga kapatid, nabanggit kanina si Maria Magdalena sa pagtuturo ng ating kapatid, Brother Jerry. Doon sa babaeng yun na marumi ang pamumuhay dahil may maruming puso, may maruming kalikasan. At sabi ng prophet, kaya nagkakaroon ng masamang nature ang isang tao. Saan ba galing ang nature, ang kalikasan? Galing yan sa uri ng buhay, mga kapatid. At ang pinagmumulan ng nature or natures ay spirito. Kaya kapag merong ibang nature sa atin, may ibang buhay. At itong si Maria Magdalena, mula sa kanyang puso, mula sa kanyang pagkatao, ay 7 nature of sin, 7 evil spirits ang kinas out, pinalayas o pinalabas ng Panginoon sa kanya. Hindi ito inisa-isa ng Panginoon o ng Scripture kung ano ito, pero ang propeta, meron siyang binanggit nung mga nakaraan, hindi ko ito binubuo. Napaghahalo ko yung nasa Scripture, nasa Matthew, nasa Proverbs, at yung tinuran ni Brother Branham. So, babanggitin ko sa inyo para lang susugan natin yung teaching ni Brother Jeric at yung kanta. Sabi ng propeta, kahit hindi na ito i-plus, sabi niya, Jesus cast 7 of them out of Mary Magdalene. Sakto tukoy dito kasi ay mga demons. Sabi dito, they are demons. They was once existed, and they come into the people and give them a nature. So mga demonyo pala ito, mga evil spirit pala ito na pumasok sa tao and give them a nature. Jesus cast 7 of them out of Mary Magdalene. Number 1 is pride. Second is boast. At pinaliwanag ni Brother Branham kung ano yung boasting. It is a big people. Then pangatlo, unclean, pagiging marumi. Pangapat, filthy. Then vulgarity, emulation, and panghuli, pang-7 is stripes. All these things. At sa Matthew 15:19, basahin natin, Sir Meraan. Sabi ng ating Panginoon, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, and blasphemies. 7 yan, mga kapatid. At pinagpaparalel ko nga po yung sinabi ng prophet na 7 sa 7 sinabi ng Panginoon. So, out of the heart, galing sa puso, yan, naglalabasan yan. At sa Proverbs chapter 6, verse 16 to 19, mayroong 7 na kinagagalitan ng Panginoon. Sabi niya, Proverbs 6:16, sabi dito, the Lord hates, 7 are an abomination unto Him. So hindi lang kasi 6 ka, binuo ko na yung 7. 7 yan. Una, sabi dyan, a proud look, verse 17, a lying tongue, a hands that shed innocent blood, a heart that deviseth wicked imagination, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. 7 din yan, mga kapatid. Saan yan galing? Saan nagmumula? Sa puso natin. At yan ang kailangan nating ma-overcome. Merong digmaan na nagaganap, mga kapatid. So, may the Lord purify our hearts and destroyed and cast, overthrown
all the evil things inside of us, mga kapatid. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal at dakila, tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. Muli mong ipinaalala sa amin sa araw na ito na kami ay mahina dahil sa kasalanan. We are shapen and formed in iniquity. Sinilang kaming makasalanan na, Panginoong Diyos. Sinabi ng iyong kasulatan, for all have come short into the glory of you. No one is righteous. No one is doing good. No one. Panginoon, kung wala ka, wala kaming magagawa. Kaya sa iyo lamang kami patuloy na umaasa sa pagpapatuloy ng gawain mo sa araw na ito. Muli naming dalangin na ikaw pang magsalita sa aming kalagitnaan. Tulungan mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagkalooban mo ng maayos na kaisipan ng bawat isa, Panginoong Diyos, ng kalakasan, ng inspirasyon upang ang nalalabing mga sandali ay magamit ng tama at ng wasto, Panginoong Diyos, lalo't kami ay makikinig ng iyong mga salita. Ikaw pang tumulong sa aming mga kahinaan at ikaw pang magpalakas sa amin sa oras na ito. Ikaw din po ang magbigay ng kaunawaan at kapahayagan sa bawat isa habang kami ay tutungo muli, O Diyos, sa iyong mga sagradong salita. Hallelujah. Cover us, Lord, with thy blood. Sanctify us by thy word and fill us with thy Holy Spirit. Aming dalangin ang lahat ng ito sa among hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At sa hindi po pag-abala, tayo babasa ng ating scripture, Isaiah chapter 32. At gusto kong basahin muna sa JNV. Sister Mary Ann, punta tayo sa e-sword natin. Isaiah chapter 32, simulan natin sa verse 1. Sabi sa verse 1, someday there will be a king who rules with integrity and national leaders who govern with justice. Each of them will be like a shelter from the wind and a place to hide from storms. They will be like streams flowing in a desert, like the shadow of a giant rock in a barren land. Their eyes and ears will be open to the needs of the people. They will not be impatient any longer, but they will act with understanding and will say what they mean. No one will think that a fool is honorable or say that a scoundrel is honest. A fool speaks foolishly and thinks up evil things to do. What he does and what he says are an insult to the Lord, and he never feeds the hungry or gives thirsty people anything to drink. A stupid person is evil and does evil things. He plots to ruin the poor with lies and to keep them from getting their rights. But an honorable person acts honestly and stands firm for what is right. Verse 17, i-KJV mo bigla. Mababaw kasi yung JNB, kaya gusto kong basahin yung JNB. Verse 17, punta tayo sa KJV. And the work of righteousness shall be peace, and the effects, or the effect of righteousness, quietness and assurance forever. And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places. When it shall hail coming down on the forest, and the city shall be low in a low place. Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the pit of the ox and the ass.
Ang Diyos magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang umaga at magandang araw sa bawat isa. Salamat sa mga patotoo na ating napakinggan. Thank you for the testimonies. Testimony ni Mr. Roslyn. Naibalik ulit sa atin yung sister na nagpapatotoo. Thank God for that. And to the testimony of Brother Jeff. It all encourage us, mga kapatid. At salamat sa Bible study ni Brother Jeric at sa mga awitan. So, hindi po pagkabala, dahil ang oras ay alas 10:51 na, mga kapatid. Baka hindi natin ito matapos. So, ayaw kong magkaroon ng part 2, kaya sisikapin ko na matapos ito. Kaninang madaling araw, kahapon pa, isang araw pa, naghahanda ako, pero wala akong ma-note na title o topic. At sinikap kong gawin yung ginagawa ng propeta na mapag-isa, na hintayin ang Diyos na mangusap at magsalita. At paggising ko kaninang madaling araw, umaawit yung puso ko at umawit ako. At paulit-ulit kong inawit yung awit na Blessed Assurance. At hindi ko alam kung bakit nilagay yun ng Panginoon sa puso ko yung awit na yun. Napakasarap awitin with inspiration. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. At habang kinakanta ko yun ng paulit-ulit kaninang madaling araw, sabi ko, ngayon ko lang to inawit ng ganito. Ngayon ko lang naintindihan ang awit na ito ng ganito. Ganito pala to kahalaga. Na malimit na natin itong kantahin dati, that we have a blessed assurance, pero yung bigat ng awit na nagsasabing, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Pag sinabing, oh, what a foretaste, mga kapatid, meron kang natikman. Meron kang naranasan. Di ba? Isang taong nagkaroon ng assurance, ng katiyakan, ng kalakasan ng loob, sapagkat meron siyang naranasan sa kanyang buhay, at ang karanasang ito ay nakasentro sa tinatawag na Jesus is mine. That is personal experience with the Lord. Di ba? At kanina, sa pagtatalakay ng ating kapatid, Brother Jeric, binigyan muli ng pagpapahalaga at ipinaalala sa atin, gaano kahalaga ang born-again experience. Gaano kahalaga ang baptism of the Holy Ghost. Gaano kahalaga na ang Espiritu ng ating Panginoon ay manahan sa atin. At ang awit na inaawit ko kaninang madaling araw na nilagay ng Panginoon sa puso ko, Blessed Assurance, Jesus is mine. Isang pinagpalang katiyakan, kapanatagan, pag-asa. Pag sinabi pong assurance, mga kapatid, it gives you confidence, hope, strength. At ang pagbubulay na ito, sa paksang ito, at ang awit na binigay ng Panginoon sa aking puso, para mabuo ang paksang ating pag-uusapan sa umagang ito, ay may kinalaman pa rin sa mga bagay na nangyayari. And I want you to update. Kanina lang habang ako'y nasa baba pa, may mga pastor na they are watching what is happening right now between Iran and in Israel. Yung end time headlines page, agad na nag-post. Isang pastor ang nag-post. 2 pastor sa group namin, sa 5M at sa PMA, ang agad nag-post kung anong nangyayari. Kung hindi nyo pa alam, mga kapatid, kasi dito na kayo sa taas, yung kinakatakutan ng marami, yung warning ng Russia at ng China, na huwag makialam ang Amerika, tapos na po. Nakialam na po ang Amerika. Plus mo nga, Sir Marian, yung 2 sinend ko sa iyo. Sa Twitter mismo ni Donald Trump, yung isa, yung kay Donald Trump na Twitter,
Yeah, that's legit. Even in his Facebook, Donald Trump updated that status. Hindi nyo siguro mababasa. Ang mababasa diyan, sabi ni Trump, we have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Ano yan? Pagmamataas, mga kapatid. In public na ibinabalita ni Trump anong ginawa nila sa Iran, inatake nila kanina. Binomba ang 3 syudad na merong mga nuclear sites. A full payload of bombs was dropped on the primary site. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. Ano sabi ni Trump? Now is the time for peace. Peace kaya talaga ito? Kagabi si Brother Jeric nag-send, out of nowhere, biglang nag-send na wala namang paliwanag. Kaya kinakailangan kong susugan yung sinabi niya. Na imbis na matakot tayo, manalangin tayo. At isa sa pinagbubulay ko ng mga nakarang araw, mga kapatid, sa aking pag-iisa, ano ang epekto nito sa akin? Gusto kong maramdaman yung epekto na nangyayari ngayon sa mundo. Ayokong maging normal lamang na tao na pinagmamasdan at nababalitaan ang nangyayari. Lalo yung latest ngayon between Iran and Israel. Sapagkat hindi na to basta-basta, mga kapatid. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2025 at patungo na tayo sa 2026. Alam natin kung ano yung mga pinag-aralan natin dati. Hindi natin yon minamali, hindi rin natin tinatama, pero pwede tayong tumama. Yung sinend sa atin ni Brother Jeric kagabi, bago pa itong announcement ni Trump, ang Russia, ang China ay mahigpit na nagwa-warning sa Amerika at sa Europa na wag makikialam. Kaya nga yung balita ngayon, yung pinag-uusapan sa group ngayon, mga kapatid, ano ang susunod na pwedeng mangyari? Well, sa panahon pa ng propeta, binabanggit na niya to. Kaguluhan. Sabi ng scripture sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kapag in public nang sinasabi peace and security, then sudden destruction will come unto them. Diba? Like a woman bearing a child that is in birth pains. Pero may pangako sa atin, itong gusto kong bigyang pansin, mga kapatid, na merong paparating na hari na maghahari sa ibabaw ng lupa. At alam natin kung ano ang mangyayari, kailan yun mangyayari. Bago maghari ang ating Panginoon, meron munang Armageddon na magaganap. Meron munang mga leaders na hindi maayos ang pag-iisip. Lahat ay naghahangad na maging pinuno at leader ng mundo. Malimit na natin itong marinig na lahat yan ay nag-a-anticipate na sila ang kumontrol sa mundo. Sino yung nag-share nung nakaraan? Si Brother Chad yata yun about doon sa Pope. Ikaw yun, Brother Chad? Na doon sa Vatican, may mga pictures, may mga open places, may mga lugar para sa lahat ng Papa. At hindi nagkataon na doon sa palibot ng Vatican, meron lang isang bakanting natira. At yung bakanting natira, meron nang inilagay. At ang inilagay ay yung bagong Pope na at wala nang kasunod. Sino nanood ng video yung sinend ni Brother Chad sa group natin? Diba? Kung napanood niyo, mag-iisip kayo, bakit kaya? At according to them, according to their books, meron silang mga paniniwala din at libro na sinasabing wala na kasing susunod pang Papa. Who knows? Hindi natin alam.
Ang gusto ng Papa, kapayapaan, katahimikan. Pero sa puso niyan, sa puso ng Iglesia Katolika, gusto nilang makontrol ang buong mundo by religion and politics. Kaya nga ang Amerika, alam natin, at ang Roma, mga mahal kong kapatid, yan ay magmi-merge. Magsasanib puwersa yan. At itong mga bansa na nagkikreate ng chaos, ng turmoil, ng kaguluhan sa mundo, lalong-lalo yung mga makapangyarihang bansa like China, Russia, America, Britain, lahat yan nag-a-anticipate na sila yung manguna, sila yung magtagumpay at manalo, sila ang kumontrol sa lupa. Pero lahat ay nakahula na. Kaya anuman po ang mabalitaan natin, anuman ang ating makita at marinig, dapat wala tayong dapat katakutan. Meron tayong tiyak na pangako at salita na ibinigay ng Panginoon na ating pangahawakan, mga kapatid. May mga binasa natin kanina sa JNB, isu-shortcut ko na lang sapagkat ang oras ay hindi na po talaga magpapahintulot. Sa panahon ng millennium, ang Panginoon ay maghahari at meron siyang makasamang mga prinsipe. Meron siyang kasamang mga hari, kings, sapagkat siya ay magiging hari ng mga hari. At tinawag itong leaders of the nations. At ang mga taong ito ay walang ibang nobya ni Kristo na mayroong pantas na pag-iisip. At kung ikukumpara natin sa panahon nating kinabubuhayan, ang mga leader natin, mga mahal kong kapatid, ang leader ng bawat bansa ngayon ay hindi sila matalino. Lahat yan ay gagawa ng foolishness na anupat ang mundo ay dadalhin nila sa World War III. Yung mga iba't ibang page ng denomination, nananalangin sila, nagpipray sila na ilayo pa ang gera, na wag munang mangyari ang gera. Sabi nila, ipag-pray natin ang ating mga leader na magkaroon ng matalinong pag-iisip. Ipag-pray natin na ang mga leader natin ay umakto ng a wise decision. Pero hindi gayon yung panalangin natin, mga kapatid. Ang panalangin natin, mapuspos tayo ng Espiritu ni Kristo. Matiyak ang bautismo ng Espiritu Santo sa atin at masabi nating, Jesus is mine. Ang topic natin may pamagat, Blessed Assurance. Jesus is mine. Sabi sa verse 17 sa KJV, in the work of righteousness shall be peace. Isaiah 32:17, and the effect of righteousness is quietness and assurance forever. So mayroong tinatawag na work of righteousness, at yan ay totoong peace. Hindi ang peace na sinasabi ng Pope ng simbahan, hindi ang sinasabing peace ni Trump, kundi ang peace na sinasabi ng Biblia na mayroong kinalaman sa katwiran ng Diyos. Hallelujah. The work of righteousness shall be peace. Ang gawa ng katwiran, hallelujah, ay kapayapaan. You are at peace, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Hindi ka matatakot anuman ang mangyari. Kung babasahin nyo ang buong konteksto niyan, mga mahal kong kapatid, ipinakita riyan ang kaguluhan ng mangyayari. Bagamat ipinakita na mayroong hari na lilitaw sa panahon ng millennium, pero pinakita rin doon ano yung nasa current situation bago dumating ang hari. Nananawagan ng Panginoon sa mga tao, especially to the Israelites people. At ang mga Hudyo, in literal, ay nangangailangang bumalik sa Diyos. At ang mga Hudyo, ang Israelites people, ay laging tinitipo ng propeta sa iglesia, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. And the effect of righteousness, so merong epekto ang katwiran. The effect of righteousness
quietness, and assurance forever. Amen. Ang epekto daw po ng katwiran ng Diyos ay pagiging kalmado. Pagiging kalmado at pagiging tiyak magpakailanman. Assurance. Sa verse 19 sabi doon, blessed are ye. Sabi diyan, blessed are ye that sow beside all waters. Verse 20, rather, Sir Marian. Blessed are ye. Mapalad kayo kung kayo ay nagtatanim na nasa tabi ng maraming tubig. Amen. Ang ating ginagawang paglilingkod, ang ating pagsisimba tuwing linggo, mga kapatid, pagtatanim ito. We're still sowing. Ang ginagawa nating kabutihan sa pamilya, sa mga tao, sa iglesia, ang pagbibigay, that is sowing. Inawit kanina, ang nagbibigay ng marami, ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. Yung ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, bagamat meron tayong mga inaani, may mga anihin, pero patuloy tayo nagtatanim. At mapalad ang isang tao na sa kanyang pagtatanim, ay katabi lang niya ang napakaraming dalisay na tubig. At alam natin kung anong sumisimbolo ng tubig na yan, mga mahal kong kapatid. Yan ay ang spirito ng ating Panginoon. Yan ay ang kanyang salita. Mapalad ang tao na gumagawa, na nagtatanim, na ang katabi, na ang kasama ay ang Espiritu ng Diyos. Alam nyo, marami sa mga tao, mga kapatid, nagdidesisyon na hindi kumukonsulta sa Panginoon. Lalong-lalo sa panahon ng panganib, takot at pag-aalinlangan. Sa panahon ng kawalan, may mga kapatid na nagko-compromise. Pag sinabing compromise, isinasantabi o winawalang bahala ang salita ng Diyos para lamang magawa at mapagdesisyonan yung gusto niyang mangyari. They compromise. Dahil sa bagay na nakikita sa kasalukuyan o mga aktwal na nangyayari na nagbibigay sa kanya ng pangamba, ng takot, ng pag-aalinlangan at mga kuro-kuro sa kanyang kaisipan kung anong dapat na mangyari para maging mabuti ang kanyang kalagayan. Din ang mga tao kadalasan ay nagpapasya na hiwalay sa Diyos, na hindi kumukonsulta sa Panginoon. Nakaraan lang, meron akong brother na nakausap, nakasharing, at ilang beses kong pinaalalahanan na pakinggan yung aking pangaral. Sabi ko, bago ka pumasige, bago ka magdesisyon ng isang desisyon, pakinggan mo muna yung pangaral ko nung Miyerkules, baka sakaling makatulong. Baka sakaling makatulong yung pangangaral. At ilang beses kong pinalo up, nakakalungkot lang. Huling follow up ko, hindi pa rin napakinggan. Siyempre, nalulungkot ako bilang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat tila ba hindi mahalaga ang pangaral. At isa sa nilalagay ng Panginoon sa puso ko habang nasa pag-iisa ng mga nakaraang araw, ang pinaka-seryosong bagay sa buhay natin ay ang paglilingkod sa Diyos. Mag-isip kayong mabuti, mga kapatid. Ang pagpapamilya ay mabuting bagay, hindi yan ipinagbabawal. Ang pag-aaral, paghahanap buhay, ang gawin ang gusto natin. Pero ang pinaka-importante at pinaka-seryosong dapat nating seryosohin at bigyan ng mataas na pagpapahalaga na pakakaisipin nating mabuti bago tayo humakbang o gumawa ng isang bagay. Lagi nating unang iisipin ang gawain ng Diyos. Ang paglilingkod, ang pagiging mananampalataya. Ang ganda ng termino ni Brother Gideon, isang Kristiyanong matalino sa pananampalataya. Matalinong mananampalataya. Yeah, dapat naman talaga. Dahil kung tayo mga bobong mananampalataya, di tayo papasa. Well, mabiyaya ang Diyos. Bibigyan ka ng 7 and 5, 75. You're still perfect with grace. Thank you. Pasalamatan nyo ang Diyos kung kayo ay bobong Kristiyano. May XP dito.
Thank you, Lord, for my 75. Yeah, at least you appreciate the Lord. Na-appreciate mo pa rin yung kanyang plano, yung kanyang biyaya. Well, yung papasa ditong bobong Kristiyano, pangit pakinggan. Sana lahat tayo matalino. Kasi yung mararapture, matalino. Yung bobong Kristiyano, mabibiyaan at nabibigyan ng passing grade, doon ka sa tribulation pupunta. Makakaligtas ka, papasa ka, pero ang bagsak mo, doon sa World War III. Yeah. Sapagkat ang sabi ng scripture, ang makakasama sa rapture ay mga matalinong pantas na babae. The church. Kaya sana mga mahal kong kapatid, seryosohin natin yung paglilingkod lalo ngayon. Lalo ngayon. Kung wala tayong time sa pananalangin, manalangin tayo. Kung wala tayong time sa pagbubulay, magbulay tayo. Abalang-abala tayo sa maraming bagay, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral. Pero panahon na para maglaan ng oras, magbigay ng higit na panahon sa Panginoon, at magkaroon ng katiyakan ng ating puso. Magkaroon ng katiwasayan at kapayapaan ng ating puso. Hallelujah, na anuman ang mangyari. Kaya lang, nakakalungkot, yung problema pa nga lang sa pamilya, problema pa lang po sa pangangailangan, nahihirapan na tayo kung minsan. Nabasa nyo naman yung ipinost ni Brother Jeric sa group kagabi. Isang mayabang din at madaldal na senador ng Pilipinas na nananawagan sa Pangulo ng Pilipinas na nagsasabing, dapat na tayo mag-usap. Pag-usapan na natin ano yung mangyayari. Paano matutugunan yung pangangailangan ng mga Pilipino in case na tuluyan na itong maganap, itong gerang ito. Paano makakasurvive ang mga Pilipino? Saan kukuha ng mga pagkain? Buti pa yung senador na hindi Kristiyano nag-iisip. Di ba? Tayo sa tahanan natin, mga kapatid ko, ang mawalan lang tayo ng pera, ng pagkain, ang makita lang ang mga bagay na nangyayari sa tahanan, sa pamilya, ay wala na yung kapayapaan sa ating puso. Ano kaya kung sumiklab pa ang mga pangmalawakang kaguluhan na yan? Pero isang bagay na maganda na pinapakita sa atin ng kasulatan, merong kapayapaan, katiwasayan, at kapahingahan sa mga anak ng Diyos na nagtaglay ng katuwiran. Sabi sa verse 18, my people shall dwell in peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places. Amen. Ang mga tao daw ng Diyos ay tatahan sa isang lugar na tahimik. Sa isang tiyak na lugar na merong katahimikan na nagpapahinga ka. Meron po bang katahimikan sa ating mga bahay, mga kapatid? Kayo ang nakakaalam? Habang kayo po ba ay nasa trabaho, meron po ba kayong kapayapaan at katahimikan? Sa mga nag-aaral, sana makita natin yung isang bahagi na meron talagang kaguluhan na nangyayari, napakaingay ng mundo, napakagulo. Kung titingnan natin sa natural, talagang literal na magulo at maingay. Yung nanay mo, bungangera, yung anak mo, palasagot. Nag-aaway-away yung mga anak, nagkakasagutan yung mga mag-asawa, dahil sa pangangailangan niya naman ang common eh. At kapag nabuksan pa yung isang paningin natin, na mas makikita natin yung bigat ng ating nararanasan, which is ang spiritual aspect, mas makikita natin na mas magulo, mga mahal kong kapatid. Kagaya na ipinakita sa atin ni Brother Jeric, dahil
merong nananahan sa laman na ito. Pero kung mararanasan natin ang pangako ng banal na kasulatan ngayon pa lang, at kung bibigyan natin to ng higit na pagpapahalaga, may mga anak ng Diyos, may mga nobya ni Kristo, na kahit nasa magulong surroundings, kahit maingay, meron silang kapayapaan, kapahingahan sa kanilang puso, sapagkat meron silang tinataglay o tinaglay. At itong bibigyan natin ng diin sa umagang ito, mga mahal kong kapatid. Blessed assurance, Jesus is mine. Ang totoong katiyakan, hallelujah, ay kapag si Kristo ay nasa iyo. Ayos ko magbasa ng ilang mga quote. Mamadaliin natin to sapagkat ayaw kong mag-part 2. Isinare ko to kagabi sa group pero binura ko din. Para ngayon na lang natin basahin. Para bang sariwang-sariwa ang babasahin natin kasi ito din yung nangyayari sa ating panahon. Sabi ng prophet, did you hear the news cast tonight? Did you read your newspapers? So even the prophet, mahalaga sa kanya ang pagbabasa ng mga balita. Tinatanong niya ang mga mananampalataya sa kanyang panahon, nabasa niyo ba? Nabalitaan niyo ba? Sabi diyan, the whole world is in a turmoil. On the Suez Canal, nung nakaraan lang 2 days ago, nabalita yung Suez Canal na yan. Sapagkat mga viral yung video ngayon, may mga taong nagbibideo sa nangyayari ngayon, nakita nila na yung mga aircraft carrier ng Amerika at Britanya ay dumaan na sa Suez Canal. Alam niyo yung aircraft carrier, mga kapatid, yung mga malaking sakyan niya ng Navy ng Amerika na may mga kargang mga jet fighters, mga bomba. At naging matunog yung Suez Canal na yan 2 days ago. Sabi ng prophet, there is a third world war coming up, an atomic war. And while she's brewing, what can happen? It lays in who shoots the first atomic bomb. Well, ginawa na ni Trump kaninang umaga. Magbabantay tayo. Kaya ayoko kayong takutin, mga kapatid. Gusto kong maging tiyak kayo. Sabi ng prophet sa pagpapatuloy, your paper say that this country here was way hotter than it even been before this time. Many places are hottest it ever been in the time. Why? Their atomic bombs has already got this world moving from its orbit into the sun. It's like God said it would be. Pero ang gusto kong pansinin diyan, mga kapatid, ay yung bandang dulo. Sabi ng prophet, the time is at hand. There is no time for waiting. Hihintahin nyo pa ba na mag-World War III? Saka kayo magseseryoso? Sino dito ang merong bigat at epekto yung nangyayari ngayon sa ating paligid? Taas ang kamay. Taas yung kamay nyo. My goodness. Sabi ko sa isang brother, nakausap ko, nasabi ko na ang lahat sa kanya. Nasabi ko na ang lahat sa kanila. Kung may mangyayari man, wala akong magiging pananagutan sa Panginoon. Mag-a-advise lang ako, mangangaral sa inyo, babasahin ito at sasabihin sa inyo anong mga mangyayari, mga kapatid. Pero isang araw, makikita natin gaano kaseryoso ang mga bagay nating napakinggan. Sabi ng prophet, the time is at hand. There's no time for waiting. Let's get to Jesus right quick. Kaya kung hindi pa tayo ganun ka-close sa Panginoon, subukan nyo ngang awitin ngayon sa inyong isip, Blessed assurance, oh Jesus is mine. Tingnan ko lang kung ramdam ninyo yung part na yon.
Blessed assurance, Jesus is mine. Ano sabi ng propeta, mga mahal kong kapatid? Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, nang marinig natin ang kanyang salita, at tayo ay nagpabautismo sa kanyang pangalan, we receive His faith. When we believe the Word of God, nang sampalatayanan natin ang kanyang salita, ng atin tong marinig, at tayo magpabautismo sa kanyang pangalan, tinanggap natin ang pananampalataya ng Panginoon. Pero ang mabautismuhan sa Espiritu Santo, ay pagtanggap naman sa pananampalataya mo sa Kanya. Dalawang magkahiwalay na bagay yon. Ang pagtanggap natin sa pananampalataya natin sa Panginoon at ang pagtanggap niya sa pananampalataya natin. Parang magkasintahan yan na mayroong pinagkaisahan, mga kapatid. So, kayo ang nakakaalam, tayo ang nakakaalam kung gaano tayo kalapit sa ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya, mga mahal kong kapatid, sabi pa ng propeta, even to those who are in the ministry, you are busy in your ministry. May panahon ka sa iyong ministry, ginagawa mo ang mga bagay dapat mong gawin sa church. To the believers, you are busy. You are always present sa mga gawain, Wednesday and Sundays. But the question is, totoo bang malapit ang puso mo sa Panginoon? Dahil pwede kang nasa gawain, pwedeng nangangaral ka, nangunguna ka, tumutugtog ka, umaawit ka, pero ang puso mo ay malayo sa Kanya. You have no relationship with Him. Wala kang maayos na pakikipag-usap sa Kanya. You have no time for prayer, no time for meditations. At minsan ito yung panganib, sabi ng propeta, yung akala natin naglilingkod tayo sa Panginoon. Akala natin ginagawa natin to para sa Kanya. We are busy doing our ministries. But according to the prophet, kapag ang puso natin ay malayo sa Panginoon, ito'y wala pa ring kabuluhan, mga kapatid. Kayo po ang nakakaalam. Tayo po ang nakakaalam. Sapagkat ang magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, ang tanggapin ng kanyang spirito at makipag-isa sa Kanya, hallelujah, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng katahimikan at ng totoong kapanatagan. Sa iglesia, sa church, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga tahanan. Masdan nyo ang bawat isa sa atin. Tingnan nyo ang mga mukha natin. At kung sisiyasatin pa natin ang ating puso, mga mahal kong kapatid, tayo ang nakakaalam kung ano ang ating sitwasyon at kung ano ang ating relasyon sa Panginoong Diyos. Sa panahon ng propeta, paulit-ulit na niyang sinasabi, the time is at hand. The believers, in their times, they know na merong World War III, mga kapatid, merong magaganap na nuclear war, atomic war, at iniisip nila na ito'y pwedeng mangyari anumang oras, anumang araw, pero ang pinaka-importante sa lahat ay mailapit natin ang ating puso sa Panginoon. Well, ang propeta din na nagsabi na bago bumagsak ang pinakamalakas na atomic bomb na pwedeng bumasak sa Amerika, rapture muna. Diba? Hindi naman sinabing sa Iran eh. Sabi ng prophet,
bago bumagsak ang pinakamalakas na atomic bomb sa Amerika, rapture muna. At nung nakaraan, doon sa post ng isang pastor, si Pastor Adlay, mga kapatid, dahil din sa kapalpakan ng mga missile ng Iranian missiles, yung tinamaan nila mismo yung mga mosque ng Iran, mosque nila. At sabi ni Pastor, ano kaya isa sa mga araw na ito habang nagpapatuloy ang giyera, merong maligaw na missile, tamaan na yung mosque, yung isang banal na dako ng Islam na nandoon sa holy place na kung saan itatayo ang third temple. Hindi malayong mangyari. At ang pagtayo ng templo ngayon, according sa mga analyst, 1 buwan lang daw po kayang matapos ang templo, mga kapatid. So kahit siguro yung templo, yung iba hindi alam ano meron sa templo. Well, may paniniwala kasi na after the rapture, merong templong nakatayo sa Jerusalem. Ito yung ina-anticipate ng mga Jews. Then ang Antikristo, ang Papa sa Roma, ay pupunta sa Israel para magpakilalang siya ang Diyos. At ang mga Hudyo ay ililigaw, pero merong 2 propetang ibabango ng Panginoon para tawagin ang 144,000 Jews. So another quote, sabi dito, the last sign before the transfiguration. What he's doing, the last sign before the transfiguration, Sir Mary Ann, paragraph 193. Si Brother Otchot na pala yan. Si Brother Otchot pala kasi yung biglang pumalid, kaya hinahanap na. Ibinigay ko Sir Mary Ann yung mga quote. Hindi yan, Brother Otchot. Dapat nasa 193 kang paragraph, 100 plus. Yan. Okay, mula doon sa naka-highlights. Sabi diyan, what he is doing, what's he doing? Anong ginagawa ng Panginoon ngayon? The last sign before the transfiguration or the last sign before the rapture. Ang huling tanda bago ang pag-agaw, sabi diyan, for most any time, the atomic bomb is going to destroy the world. Before it screams, into this case, Jesus is coming. So bago daw po mawasak ang sanglibutan, merong mangyayari ng mga tanda, nariyan ang mga atomic bombs na yan, pero bago merong bumagsak sa Amerika, nawawasak sa buong Amerika, rapture muna. Amen. That is our assurance. Masasabi ba nating assurance yan, mga kapatid? Diba? Ang panghawakan mo na bago mag-World War III, bago magkaroon ng nuclear at atomic war, rapture muna. Amen. Pag pinaniwalaan mo ang sinabi ng propeta na bago ang rapture, o bago sabihin natin, bago ang World War III, bago bumagsak ang mga naglalakasang mga atomic bomb na yan, rapture muna. Alam nyo, kahapon may pinanood akong balita sa Middle East, napakahinahon ng leader ng Iran na nagsasalita. At yung mga komentaryo ng mga tao, pinupuri nila yung Iranian leaders. Napaka-wise, napakatalino, napakakalmado. Ano yung sinasabi niya, mga kapatid? Nagpalipad na daw po sila ng almost 1,000 missile, 400 drones, pero hindi pa po yun yung pinakamalalakas. At halos mawasak na po ang Israel ngayon kung nababalitaan niyo. Yung mga syudad, yung mga buildings, yung Tel Aviv, mga kapatid, malapit nang maging ghost town. Ang sabi ng Iranian leader, hindi pa namin inilalabas yung mga totoo talagang may kakayahan na humasak sa Israel. Pero mga missile pa lang yan, hindi pa po yan mga nuclear.
Ang banta ng mga bansang kagaya ng Russia at China ng Amerika, ang kinakatakutan ng sanglibutan, nuclear war. Walang matitira kasi, mga kapatid. Pero merong assurance. Thank God for that. Ang assurance, bago tuluyang sumiklab ay ikatlong digmaang pandaigdig, bago tuluyang mawasak ang sanglibutan, hallelujah, rapture muna. Sabi ng propeta sa pagpapatuloy, 193, ikinote niya yung Thessalonian, we which are alive and remain shall not prevent or hinder those that are asleep, dead, for the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise. Then we which are alive shall be changed in a moment of the twinkling of an eye. An old man will be young. Amen. An old woman will be young again. And will be conditioned to meet the promised coming son. Glory, hallelujah. And the next thing in God's order. Amen. Pero ang tanong, meron pa talagang assurance ang bawat isa atin. Kahit paniwalaan na natin yung sinabi ng propeta. Meron na tayong paniniwala na bago ang pagkawasak ng mundo dahil sa World War III, dahil sa matinding kaguluhan na magaganap, rapture muna. Hindi ka makakasama sa gyera na pandaigdigan. Pero ang tanong, talaga bang may assurance? Sapagkat hindi sapat na paniwalaan mo lamang ang sinabi ng propeta. Bagamat napakahalaga na paniwalaan natin na mayroong propeta, na mayroong mensahe, pero ang pinaka magiging assurance ng isang Kristiyano, ng isang nobya ni Kristo, ay matiyak niya na kasama niya si Kristo sa buhay niya. Another quote, Brother Otchot, 1963, when that radar screen picks up the atomic bomb, maikli lang to, suportahan lang natin yung unang sinabi niya, 1961. Sabi diyan, when that radar screen picks up the atomic bomb, every one of them is going to turn loose. But the church will be gone before that time. So if that could happen any minutes, and the church has to go before that happens, how far is it up? So bago pa daw ma-detect itong mga radar na to at itong mga atomic bomb na to ay magsisabugan at mga sira ang lahat, ang church, ang iglesia ng Panginoon ay mararapture muna. Amen. That is our message assurance. Sa panahon ni Noah, dire-diretsoy na natin to save time, sa paglalarawan, sapagkat sinabi ng Panginoon, as it was in the days of Noah, and Sodom and Gomorrah, so shall it be in the days of the coming of the Son of Man. Ngayon, merong binanggit si Brother Branham, i-relate niya sa panahon ni Noah. Sister Mary Ann, kay Noah na tayo. Noah with the Word of God. Another quote, yung keyword natin, paragraph 81. Sabi dito, Noah with the Word of God, healed unto it because of life insurance. So ito, literal na insurance. Sabi ng prophet, si Noah ay may salita ng Diyos at meron siyang pinangahawakang salita. Because he was, because of life insurance. May na-delete ako. Diyan, because he was a policy holder of life insurance, life assurance, he held the policy, and he was an agent for the policy, and he went forth everywhere. But because it was unpopular, he could not get anybody to take a hold of it. Just his own family. His policy seemed to be all out of dates for the people. It seemed to be against the scientific reasoning of the day. Rains coming down from heaven. Meron daw pong daladalang insurance. Si Noah. At ang insurance niya nasaan? Nasa salita ng Diyos. Alam niyo pag sinabing insurance, mga kapatid, life assurance,
Ang dami pong nangyayaring disgrasya ngayon sa mga sakyan, di ba? Kami, nabahaan kami. Nagka-problema kami sa mga sakyan dahil sa insurance. Yung carry, nahatak na walang insurance dahil dinispal ko ng agent. Yung Mitsubishi Expander, binayaran ng insurance. Nasa 940,000 lang yung binayaran. Ako nagkakamali kanino eh. Pero yung halaga ng unit ay 1.4 million. Kaya meron kaming babayaran pang $500,000. Buti nga lang di pa nagsisimula. Magbabayad kami ng 23,000 monthly sa loob ng 17 months because doon sa insurance na hindi naging malinaw, na hindi binayaran ng buo pati yung interest. Pero may mga magandang insurance na kapag ang sakyan mo nasira, ang bahay mo nasira, nasunog, kung ano yung nawala, ibabalik nila. Babayaran nila. Pero itong si Propeta Noah, sabi ni Propeta Branham, meron siyang insurance, life insurance, na lahat ng tao ay gusto niyang ma-insured. Gusto niya na ang lahat ng tao ay maligtas sa paparating na baha. Unang pagkagunaw ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Merong uulan merong paparating na malakas na ulan. Pero dahil against ito sa paniniwala ng mga tao, no one believed Noah. Until the day na magsimula na lamang ang ulan, pero sarado na ang arka. Ngayon, anong hinihintay nating ulan, mga kapatid? Umuulan na ngayon sa Iran at sa Israel ng mga missile. Naalala ko yung panaginip ko, another panaginip ko. Totoong panaginip ko. Diyan sa bintana na may tapat ng aircon, merong missile. Diba merong nagigera na, merong missile na pumasok. Salamat, hindi tinamaan yung building natin. Yung kung gaano kalaki yung bintana, diyan pumasok yung missile. Pero nakakalungkot yung tinamaan yung bahay ni Damboy. Sabog. Yeah. Doon sa panaginip ko. Pero kitang-kita ko yung missile na tumagos sa bintana natin. Bintana sa bintana. Thank God, diniligtas tayo ng Panginoon doon sa missile sa panaginip ko. Diba? How accurate is that? Kung gaano kalaki yung missile, sumakto sa hugis at laki ng ating bintana. Pero sa realidad, mga mahal kong kapatid, kung nakikita niyo ang news, kung nakikita niyo ang nangyayari ngayon, subukan niyong panoorin para mas maintindihan niyo yung pakiramdam. Mga batang nagiiyakan, mga nanay na naghihiyawan, tumatakbo na walang patutunguhan, mga establishmento, bahay, ari-arian na nawasak at sira. Saan na sila ngayon papunta? Pero tayo, abala pa rin tayo doon. Abala pa rin tayo sa mga bagay ng sanglibutan. Pero ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, ano ang mas importante sa atin. Brother Chad, pwede bang pa-adjust ito? Nawala yung lamig natin. Dito sa aircon natin sa number 1. So, itong si Noah, nais niya na ang mga tao ay ma-insured. Sapagkat merong dilubyong magaganap, uulan, aapawan ng lupa, ng tubig, at magugunaw ang mundo, pero walang naniwala. At ang nakakalungkot, kung sa kalipunan natin ngayong umaga, iilan-ilan lamang ang naniniwala sa sinasabi ng propeta na merong magaganap at merong paparating na pag-ulan. Ulan ng apoy, ng mga nuclear warheads. Pero kagandahan, mga mahal kong kapatid, bago tuluyang nagunaw ang lupa sa panahon ni Noah, di ba? Sinape muna ng Panginoon si Noah. Iningatan niya ang salita ng Diyos. Noah with the word of God. That his insurance. That is the assurance. Ang tawag diyan ay life assurance. Sila na humahawak, sila na pinangahawakan ang salita
ng Diyos, sila ang merong life insurance. Amen. Mamatay man tayo, ano man ang mangyari sa atin, magkaguluman mga mahal kong kapatid, maranasan man natin ang kamatayan pa sa pisikal bago ang pag-agaw. Minsan iniisip ko kapag nangyari to, kung lalo pang lumala, magsasarado na, baka wala na ako mabilhan ng gamot. Yung may mga karamdaman, si Brother Robert, di na makakapag-dialysis. Makakapag-dialysis ka pa ba? Ay, kung nagigera na. Tapos sasabihin pa lahat ng mga lalaki, sumama. Pipilitin lahat ng mga lalaking sumama. Ano kayang mangyayari sa atin sa panahon na yan? Kung hindi malinaw sa atin ang salita ng Diyos na ating pinangahawakan, mga kapatid. Sila na merong salita, like Noah in his days. Hallelujah. Sila lamang yung merong katiyakan at kapanatagan, mga kapatid. Pero nakakalungkot, majority ng mga tao hindi naniwala na merong paparating na ulan. Na merong judgment na paparating. 120 years na nangaral si Noah, no one believes him. Kung hindi pa pinilit ni Noah ang kanyang pamilya, mga kapatid, like sa panahon ni Lot. Another quote, like an insurance policy. So merong paglalarawan si Brother Branham, 1964, sa kanyang paksang Going Beyond the Camp, sabi niya, paragraph 75, like an insurance policy, when you get an insurance policy, you might as well get full coverage. And that's what this blessed assurance does for us. It's a full coverage policy. It covers all we have need of here in this life. Amen. And our resurrection and eternal life, it includes everything. Amen. Kapag tinanggap mo daw itong assurance na ito, itong insurance na ito, na walang iba ang salita, ang Espiritu ni Kristo, it covers all. Ang sarap kaya, napakapanatag, mas panatag kami na merong insurance. Kasi naranasan na naming magka-problema dahil sa insurance, mga kapatid. Kaya sinigurado ko na yung sakyan merong insurance, kahit mahal. Yung insurance ng van, alam niyo kung magkano? 32,000 yata, 30 or 32,000. 30,000 yearly. Na hindi naman sigurado kung mababangga. Kung babaha ulit. Diba? Pero merong proteksyon, merong pag-iingat, mga kapatid. Binayaran namin ng halagang 30,000 para lang i-insure sa isang taon yung van. Na hindi mo sigurado. Alam nga namang, bumibiyay ka, gusto mong mabangga. Pag bumaha, pababahain mo, siyempre hindi pa rin. Iingatan mo pa rin. Pag lumindol, iiwanan mo, sige, may insurance naman. No, ililigtas mo pa rin. Nagbayad ka ng ganong kahalaga sa loob lang ng isang taon. Pero tingnan niyo ang ino-offer sa atin ng Panginoon na insurance. Blessed assurance. Buhay mo mismo. Lahat ng kailangan mo. It covers. Nandun sa policy. Amen. Kaya ang tanong, meron na ba kayo ng insurance na ito? Hawak nyo na ba ito? Kinakailangan meron kang dokumento. Kinakailangan meron kang papel. Kasi kahit sabihin mong, may insurance ako, kapag wala kang ipinakita. Another quote, ano ba yung insurance natin na dapat nating makita? Sa paksa niyang, the token, mga kapatid. To give them the perfect assurance. Sabi ng propeta, paragraph 60. Notice
How He provide for His promised land people. Look what He did for His promised land people there. To be sure that they would not be mixed up in some kind of ism. What did He do? He sent a prophet to them. Kamahalaga ang propeta. Sila yung agent ng insurance. Actually, basahin niyo po ang daming kwento ni Brother Branham na may mga nagtatanong sa kanya. Pag pumunta siya ng Africa, ng Europa, sabi ng mga tao, Mr. Branham, William Branham, bakit kasama mo ang mga full gospel businessmen? Bakit ang mga kasama mong mga tao ay mga negosyante? May business. Ano ang negosyo mo, William Branham? What is your company, William Branham? Sabi ng propeta, my company is insurance. About insurance. What kind of insurance? Eternal life insurance. Where is your company located? In heaven. Basahin niyo. I-type niyo, life insurance, ang dami. Lagi nagkikwento si Brother Branham na siya ay ahente ng insurance. At hindi yan nagkataon, mga kapatid. Sabi niya, I am agent for life insurance. Life assurance. At sabi niya dito, prophetic way of preaching. Inilarawan niya si Noah, inilarawan niya ngayon si Moses. Paano magiging tiyak ang isang tao na meron siyang life assurance, blessed assurance, perfect assurance. Sabi niyan, what did He do? He sent a prophet to them, Moses with a message, identifying God's word, and to identify Moses. He sent a pillar of fire that hung over him. Amen. Then to give them the perfect assurance, He required a token. May propeta, may mensahe, may pagbibindicate sa propeta at sa mensahe. Kaya nga may nasabi ang propeta eh. Isa sa tanda na ikaw ay baptized ng Holy Ghost, you receive the message of the hour. Yeah. One of the sign. One of the sign that you have the baptism of the Holy Ghost, you receive the message of the hour. Ang tanong, tinanggap nyo na ba talaga ang mensahe, mga kapatid? Gaano nyo ba kamahal ang mensahe sa ating panahon? Are we following the message? Sabi diyan, para mas matiyak at maging perpekto ang assurance, He required a token. There is the messenger, the message, and the vindication, and the token. The perfect assurance that they had nothing to worry about. Kapag taglay mo ang papel, paghawak mo ang salita ng Diyos, ang bautismo sa Espiritu Santo, wala kang dapat ipag-alala. Amen. You have nothing to worry about no matter how many plagues strike. Palitan natin yung word na plagues, yung nag-strike sa kanila. Langaw. Ngayon sa panahon natin, ano yung mag-i-strike? Well, may mga sakit pa rin. Pero ano nag-i-strike ngayon sa Iran at sa Israel, mga mahal kong kapatid? Yung word mismong strike. The missile strikes, the rocket strikes, the drone strikes. Strikes the Tehran, strikes the Tel Aviv. See? No matter how many missiles, rockets, how many jet fighters yung makikita nyong lumilipad dyan. Paano kaya kung meron ng magliparan dyan ng mga jet fighter, no? Narinig nyo yung ugong. Hindi ko alam kung makatulog pa kayo. Balik tayo, seryoso tayo. Huwag dumating yung araw na masisidlang kayo ng takot, pangamba,
Dahil wala kayong katiyakan. Nasaan ang katiyakan natin? Kapag ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu at ang salita ay iisa, ay nasa atin. Hallelujah. So anong ating katiyakan, mga mahal kong kapatid? Ano yung ating blessed assurance? Ano yung ating life insurance? Life assurance? The Word of God. At hindi ito salitang napakinggan mo lamang, hindi ito salitang pinaniwalaan mo lamang, kundi salitang nananahan sa iyo. Sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. At magagawa mong sabihin, Jesus is mine. Jesus is mine. Makinig kayong mabuti bago tayo magtapos. Ang dami pa. Ang dami pa. Kung tutuusin, ang dami pa. Kaya lang yung oras, 11:55 na mga kapatid. Blessed assurance, Jesus is mine. Gaano kabigat yung pinag-uusapan natin sa umagang ito? Blessed assurance, Jesus is mine. Subukan niyong tingnan ang puso niyo ngayon. Kung magagawa niyong sabihin, Jesus is mine, wholeheartedly. Full confidence. Kasi titiyakin ko, marami pang nasa puso ninyo. Yung boyfriend mo ang may assurance, yung asawa mo yung may assurance, yung boss mo ang may assurance. Hindi po ako absent. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Bibigyan ka din ng assurance ng boss mo, akong bahala sa'yo. 2 buwan pa, I will increase your salary. They give assurance, you will also give assurance to them. Yung mga guro nyo, pag nag-aral kayong mabuti, sasabihin ng guro nyo, mag-aral kayong mabuti para kayo makapasa. That is assurance. Yung mga mag-asawa, sino nakakaalam ng word na assurance? Sa mga relasyon, di ba? Isa yun sa hinihingi nila, assurance. Assurance na di mo iiwanan, assurance na di mo pababayaan. Assurance na mamahalin mo ng buong buo. Na kaya mong ipagpalit ang lahat para lang sa minamahal mo. Sasabihin ng babae o ng lalaki, mahal mo ba talaga ako? Sige nga, kung talagang mahal mo ko. Kaya lang paano yan? End time message ka. Katoliko kami. Saan tayo ikakasal? Sabihin ng lalaking nagmamahal, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ipinapangako ko sa araw na ito, sa'yo lang ang puso ko. Yeah, nakakatawa pero totoo yan mga kapatid. Ang totoong merong assurance na covered ang lahat sa buhay natin, si Kristo. At sana maibigay natin yung buong tiwala natin sa Kanya. At tanggapin natin ng buong buo ang Kanyang salita. At makipag-isa sa Kanyang Espiritu, mga kapatid. Kung babasahin natin ulit, ang oras hindi magpapaintulot yung ating konteksto. The work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. So sila na merong gawa ng katwiran, sila ang makakaranas ng totoong kapayapaan at epekto ng katwiran na kung saan nariyan ang katahimikan, ang pagiging calm, kalmado, ano man ang nangyayari. Okay, Isaiah 64:6. Sabi dito, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we although fade as a leaves, and our iniquities like the wind have taken us away. Tagalogin nga natin. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi,
at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Yan ang katwiran ng tao. Kaya alam natin na hindi katwiran natin ang sinasabi ng Isaiah. Pag sinabi pong katwiran, mga kapatid, yung inaakala mong tama at mabuti. Kaya hindi katwiran natin ang dapat na umiral, hindi ang ating mga kaisipan ang umiral, kundi ang kaisipan at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Jeremiah 23:6, magbabasa na lang ako to support our subject, mga kapatid. Madali naman itong maintindihan at i-connect natin sa ating paksa. Sabi dito, ito'y propesiya, prophetic utterance. Sabi dito, in his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. Darating ang panahon, diba, na ang Israel ay magiging payapa na at ligtas. Pero ngayon, naggegera sila. Pero merong isang araw na nakahula para sila ay manirahan ng payapa at ligtas. Pero ito ay more on not spiritual, hindi lamang sa natural. Sabi sa sumunod na bahagi, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Kaya pala itong Judah, itong Israel ay tatahan ng matiwasay sapagkat ang Panginoon ay sumas sa kanila. Amen. At ang pangalan ng Panginoon na kanilang makikilala, na kasama nila, sabi diyan, the Lord our righteousness. Paano yan umiral sa atin, sa iglesia ng Panginoon, sa mga mananampalataya? 2 Corinthians 5:21, for he has made him to be sin for us. Itong Lord of righteousness, anong ginawa ng Diyos Ama, mga kapatid? Sabi ng scripture, for he has made him, itong he, the God the Father, itong him, the Lord of righteousness, ang ating Panginoong Jesus, for he, God the Father, has made him, the Lord, to be sin for us. Na ang ating Panginoong Jesus magkatawang tao, the Lord of righteousness. Nang siya'y pumunta dito sa lupa, He is the Emmanuel, God with us. Nang ialay niya ang kanyang buhay sa cross of Calvary, ang dugo ay dumanak sa kanya, then the Spirit of the Lord is in us. Nang tayo sumampalataya, nang tayo maniwala, nang tanggapin natin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, siya yung ating naging katwiran. Amen. Ang laman natin mahina, marupok. Pero ang ating Panginoon, nagkatawang kagaya nating laman, para lahat ng ating kasalanan at karumihan, mapunta sa laman na yon. He bore our sin. Binitbit lahat ng kasalanan ng nobya ni Kristo. Para itong virus na kinuha sa atin at inilipat sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na-imagine nyo ba? Try to imagine in spiritual application. Yung ating kaluluwa, yung ating spirito na marumi, mga mahal kong kapatid, taglay ang kasalanan, kinuha ng Diyos ang lahat. He took our sins and placed it to His beloved Son. E nasaan ang righteousness natin? Nasa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nasa pag-aalay ng kanyang buhay, nasa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang pagkalibing, at muling pagkabuhay. Sabi diyan, for He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Another verse, Romans 3:22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all them that believe.
Sa kanila na sumasampalataya, totoong sumasampalataya, ang katwiran ng Diyos ay nasa kanila. Paano tayo magkakaroon ng katwiran, mga mahal kong kapatid? Paano magkakaroon ng work of righteousness sa atin? At magkakaroon ng epekto ang righteousness, na ang epekto ay kapayapaan, katahimikan, kapahingahan? Blessed assurance, Jesus is mine. Amen. Sila lamang na merong Espiritu ni Kristo, nakasama si Kristo, na pinangahawakan ng salita, sila lamang ang merong kapayapaan na totoo, kapahingahan, katiwasayan sa kanilang puso. Na hindi mo na kinakailangang dumating pa ang Armageddon o ang World War III. Ngayon pa lang, habang nandito ka sa iglesia, panatag ka. Sana nga po, wala kang inaalala sapagkat si Kristo ang kasama mo. Nawa, ito ang mangyari sa ating lahat. Pangyarihin nawa ng Diyos na magawa nating ipahayag at sabihin, ako ay merong tiyak, merong kapanatagan. I have the blessed, perfect assurance na anuman ang mangyari, anuman ang nangyayari sa paligid, lumala man ng lumala, alam mo sa puso mo na meron kang kapanatagan, na walang pag-aalala, na walang pag-aalinlangan, sapagkat buong-buo ang tiwala mo at pakikipag-isa kay Kristo. Hindi sa hanap buhay, hindi sa pag-aaral, hindi sa pamilya, hindi kay pastor, hindi kay kanino man, kundi na kay Kristo. Nasa loob ka man ng iglesia o nasa labas, nasa bahay ka man, anuman ang nangyayari sa paligid, alam mo na meron kang kapayapaan sa iyong puso kapag si Kristo ay kasama mo. Pero kung wala pa, titiyakin ko na laging merong pag-aalinlangan, takot at pangamba at pagkaalala. Kahit ngayon mismo dito sa gawain, kapanahon na mga mahal kong kapatid, ang i-build natin ay relasyon natin sa Panginoon. Amen. At magagawa nating awitin ang awit na kinakanta natin, Blessed Assurance, na damang-dama mo sa puso mo na si Kristo talaga ang pangunahin sa buhay mo. Alok din ako sa inyo, St. Peter, Book of Acts. Di ba? According to St. Peter, in the book of Acts chapter 2, verse 37 to 38, repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ, and you shall receive the gift of the life insurance, eternal insurance, which is the Holy Ghost. Gusto niyo bang pumirma sa insurance na to? Amen. Tapos, sabi doon ni kanino, I am marked and sealed doon sa awit. Hallelujah. Mga kapatid, merong insurance na inaalok sa atin ngayon. Huwag kayong papayag na wala pa kayo nito. Tiyakin natin na habang naggigera, panatag ka. You have the eternal life assurance. You have the Holy Ghost and you have the Word. We have the message and the prophet and we have the token in our age. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, iwagayway nyo nga ang inyong mga insurance. Sino may insurance na dyan? Itaas ang kamay. Asahan yung insurance nyo? Meron akong insurance. I have the Word of God. I have the message. I have the prophet. And I have the Holy Ghost. I am marked, and I am sealed. Amen. 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 Tayo lahat ay magsitayo, mga kapatid. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Umawit tayo bago tayo mag-closing prayer. Blessed Assurance, awitin natin. Libre ang insurance. Hindi mo kinakailangang hulugan monthly. Paniwalaan mo lang ang Panginoon. Tumakbo ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Paniwalaan mo siya. Tanggapin mo ang Kanyang salita.
kung totoo sa puso mo, nananampalataya ka, you have now the perfect blessed assurance because Jesus is part of yours. Awitin natin yan. Awitin natin ng buong buo kung kaya nyong awitin. Huwag nyo munang intindihin yung paligid. Blessed assurance, yes Lord, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Ear of salvation, born chaste. Thank you, Lord. Born of His Spirit. Isang pa, blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Yes, Lord. Oh, what a foretaste of glory divine. Year of salvation. Thank you, Lord. Purchase. Hallelujah. Thank you, Jesus. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior. Hallelujah. All the day long. Amen, Lord. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Can we say amen, mga kapatid? Amen and amen.